Nung Sabado nga pala, nung pagkatapos ko sa trabaho ko, si kuya na nagsundo sa akin. Every Saturday kasi si Jomar na yung gumagamit ng motor. Pag weekend kasi maaga siyang papasok, maaga din siyang matatapos sa gabi. Pagkadating namin ng bahay, nahiga lang ako. Hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako. Kaya nung pagising ko, nagmadali ako magluto. 9 PM na rin kasi ng gabi nung nagising ako. Pero nagprito lang ako ng manok kasi yung sardinas, niluto pa ni ate yun. Lalabas na kasi siya ng 10 PM, kaya kailangan makapagluto ako. Maya-maya rin naman dumating na rin siya. Kaya kumain na rin kami. Pero pagkatapos namin kumain dyan, kumain pa ako ng sushi. Kinabukasan naman, last minute na nagsabi si kuya nga alis kami. Kaya bilis-bilis din ako naligo at nag-ayun. Nag-book na lang din ako ng taxi kasi hindi rin naman kami kakasya sa motor. Kaya bumaba na din kami para hintayin namin yung taxi dito sa labas. Susunduin kasi namin ngayon si ate sa trabaho niya. Every Sunday talaga day off kaming tatlong magkakapatid. Si Jomer naman may pasok hanggang alas 10 ng gabi. Pero ngayong linggo pumasok si ate. Kaya pupuntahan na lang namin siya ngayon kasi labas na siya sa trabaho. Inaantay niya na lang kami. Pupunta kasi kami simbahan ngayon para magpasalamat na rin kay Papa God sa lahat ng blessing. Maya-maya naman itong ate ko may inaabot na pasalubong. May nabili daw kasi siyang mango candy. Aba, napaka-sweet naman talaga. Naglalakad-lakad lang kami papuntang simbahan. Malapit lang din naman to sa pinasukan niyang trabaho ngayong araw. Dito lang naman to sa town. O diba, nag-e-effort talaga ako mag-video. Akala mo naman talaga tunay na vlogger. Medyo busy kasi yung dalawa kong kasama sa pagkukwentuhan nila. Maya-maya na lang magugulat ka na lang sa kuya ko. Sabi nga nila, wala ka sa kuya ko. Kahit saan abuti, nagde-demonstrate. Tapos sabi ko sa kanya, mag-picture siya dun sa pakpak na yun. Kaso sabi niya, ayaw niya. Baka daw kasi makalipad siya. Napaka-joker naman talaga tong kuya ko. Medyo malapit na rin kami sa simbahan. Pero sa totoo lang, sobrang thankful and napakasarap sa feeling na kahit ang dami-daming pinagdaanan namin ngayong taon, hindi pa rin ako makapaniwala na magkakasama na kami ngayong tatlo dito. Parang dati lang pinapangarap lang namin to. At ngayon, magkakasama na kami nandito, nagtatrabaho at nagagabayan yung isa't isa. Kaya talaga maraming salamat Papa God. Pagkatapos namin dyan, umalis na din kami. Pero sabi ko kay na ate, gawin namin yung parang naglalakad kami isa-isa. At ayan na nga, nabudol ko na sila. Napaka-supportive naman talagang tunay. Nakakatuwa lang din kasi sila pa yung nagpupush sa akin na ituloy ko yung ginagawa kong pagbablog. Kasi sabi nila, mas okay pa daw mag-vlog ako kaysa mag-tiktok ako na mag-tiktok. Pero ito nga pala yung isang pasyalan dito sa Bermuda, yung parang pinaka-park nila. Si ate yung nagbibideo dyan. Eto naman kuya ko, siya naman yung nagtuturo kung ano yung ibibideo namin ngayon. Naglalakad-lakad lang din naman kami. Hinahanap namin kasi yung isang restaurant, isang Thai restaurant kasi yun. Nakikita lang namin sa Facebook page. Eh ngayon, naisipan namin pumunta doon. Kaya talaga ayun, napalaban kami sa paglalakad. Medyo malayo-layo din kasi yung location niya. Mahal naman kung sasakay pa kami ng taxi. Kaya nilakad na lang namin. Medyo maaga pa rin kasi nung oras na yan. 5 PM pa kasi ulit mag-o-open yung restaurant. Pero ito na nga yung restaurant na gusto namin kainan. Gusto namin itry dito yung pad thai noodles nila. Medyo sumakit yung leeg ko dito ha. Ang taas naman kasi masyado ng minuboard nila. Pero nakakatuwa yung design ng restaurant nila. Apaka-simple lang. Then, umorder na rin kami ng mga bestseller nila. Para matikman na din namin. Pero good for sharing naman yung mga order dito. Worth it din naman yung presyo. Kaya sabi ko, itry na nila. Kaya sabi ko kay ate, itry na niya ang first bite. Yum! And next, syempre naman, si kuya naman. Syempre, approve. Mas masaya sana kung kumpleto kami. Wala kasi si Jomer, may pasok siya. Lalo na si Kuya Ronald, nakakamiss. Pero alam ko, ginagabayan niya kami palagi sa araw-araw. Alam ko, masaya rin siya para sa amin. Kaya sobrang thankful din ako sa kanya. Siya yung reason kung bakit kami magkakasama ngayon. Kung bakit kami kumpleto. Sayang nga hindi ko pa nahiligan gumawa ng ganitong vlog. Kasi nung nakaraang buwan, nandito sila mami. Nagbakasyon sila dito ng pamangkin ko. Yung anak ni ate. Sayang, mas masaya din sana yun kasi kumpleto kaming pamilya. Pero di bale, next year uwi kami. Gagawa ko na madaming vlog kasama yung pamilya namin. Natapos na rin kaming kumain dyan. Pero may isang humahabol. Napadaan lang din siya kasi dyan din naman yung way niya papasok pa sa isang shop na papasukan niya. Umalis na rin kami doon habang naglalakad kami. May nakita kami mga Pilipino na nagpi-fishing. Dito free ka naman mag-fishing. Pero dapat yung huliin mo yung mga pwede lang dapat mahuli. Kung ayaw mo magbayad ng dolyar, huwag mong huliin yung mga hindi dapat hulihin. After nyan, uwi na rin kami. Naghahanap lang kami ng taxi pwede namin masakyan. Ayun na nga, nakahanap na rin kami. Etong kuya ko, ka-video call niya yung asawa niya. Pinapakita niya yung building kung saan ako nagtatrabaho kasi nadaanan namin. Palibhasa kasi hindi rin naman kami lagi din lumalabas. Kaya pag ganitong nakakalabas kami, akala mo talaga first time namin dito. Andito na
rin kami sa bahay. Ayan nga yung pamangkin ko. Sabi ko mag-hi sa vlog ko. Aba, tinawanan lang ako. O siya, hanggang dito na lang ulit. Thank you for staying with me again. Bye!